Napunta sa Boso-Poso ang Kapitan General ng Pilipinas kasamang ilang mga prayle, kawani at mga sundalo para mangaso. May kasama silang banda ng musiko kaya walang nahuling anumang hayop, daga o maski ibon. Sa mga huling araw ng Disyembre ay matatagpuang naglalaro ng trisilyo o baraha ang Kapitan General sa sala habang naghihintay ng pananghalian. Nasisiyahan si Kapitan General sa paglalaro. Lagi itong nananalo. Ngunit sinasadya lang ito ni Padre Irene at Padre Sibayla. Si Padre Camora ay walang kamalay-malay dahil seryoso ito sa paglalaro. Hanggang hindi na makapagpigil si Padre Camora at napagsalitaan niya si Padre Irene. Kahit pa si Kristo ang maglaro ay hindi makakatagal. O Niemas. Hindi ako magaling na manalaro ng baraha. Kung ganon ay, tawagin natin si Simon. Gusto mo bang pumalit kay Padre Camora? At bakit hindi? Ba't makapagbibigay kayo ng pamagitan ng paggawa ng kabutihan, panalangin at pagbibigay? Ano mang kabutihan na hindi na ipagbibili gaya ng brilyante, ito ay nasa tao. Kung ganoon ay maaari ninyo akong bayaran ng inyong mga pangako. At kayo, Padre Sibayla, sa bawat bilang ay mangangako na kayo hindi kikilala sa karitaan, kababang loob, at sa pagsunod sa kabutihang asal sa 5 araw. At kayo, Padre Irene, ay sasabihin lamang na lilimutin ninyo ang kalinisang ugali, pagtitimpi sa sarili, ang awa sa kapwa at iba pa. Napakaliit ng hinihingi kong kapalit ng aking brilyante. Kapitan General, maaari kayong magbayad sa akin ng 5 utos na pagpapakulong, 50 sa 5 buwan, 1 utos na pagpapatapon ng walang nakasulat na pangalan, 1 madaling utos sa Guardian Civil na madali ang pagpapabitay o paghahatid sa tapunang bayan at iba pa. Dahil sa kakaibang kondisyon nito ng pagsusugal, ay lumapit si Don Custodio, Padre Fernandez at ang mataas na opisyal. Anong mapapala ninyo sa sinasabi ninyong kabutihan, pagpapakulong, pagpapatapon o pagbibitay, Senyor Simon? Marami. Nagsawa na ako sa pagkinig tungkol sa kabutihan. Kaya nais ko na itong isilid sa sako at itapon sa dagat, na ang pabigat ay aking mga brilyante. Isang krapitso. At para saan naman ang pagpapatapon at pagpapabitay? Para malinis ang bayan at maalis ang lahat ng masasamang binhi. Nagpatuloy ang kanilang sagutan tungkol sa tulisan, armas, at paaralan, pati ang pag-aaral ng kabataan ng Akademya ng Wikang Kastila. Ngunit tutol si Padre Sibayla dahil wala raw sa panahon at isang paghamak sa mga Dominiko, pati din si Padre Camora. Mga Indio ay dapat hindi matuto ng wikang Kastila, sapagkat sa oras na natuto sila ay makikipagtalo sila sa mga Kastila. Ang nararapat sa kanila ay ang magbayad ng buwis at sumunod sa mga kautusan. At tatapos ang kanilang alitan na pumasok ang kora na sinabing naghanda na ang pananghalian. Patungo sa Universidad ng Santo Tomas si Placido Penitente. Balungkot ang kanyang mukha dahil ibig na niyang tumigil ng pag-aaral tulad ng nasabi sa 2 sulat niya sa ina. Nasa ika-4 na taon na siya ng pag-aaral, ngunit pinakausapan na kahit basilyar sa Artes ay matapos niya. Palaisipan sa mga kababayan ni Placido sa Tanawan, Batangas kung bakit nais niyang tumigil sa pag-aaral. Siya pa naman ang pinakamatalino sa bantog na paaralan ni Padre Valerio noon. Hindi naman siya sugarol, walang kasintahang magiyang pakasal at laban sa mga aral na tandang basyong makunat.
Nasa liwasan ng magalis na si Placido nang tapikin siya sa balikat ni Juanito Pilakis. Kamusta, Pelicante? Anong nangyari sa iyong bakasyon? Walang gano'ng nangyari. At ikaw? Alam mo bang nagbakasyon ako sa Tiani dahil sa paanyaya ni Padre Camora? Pulos pangharana ang aming ginawa. Siya ang tumutugtog at kumakanta. At may dalang biolin. Wala kaming pinapalagpas na bahay doon. Na rin namin ang nobyo ni Basilio. Pero nagtataka ako kung paano siya nagustuhan ni Basilio. Napakatanga niya mamili sa babae. Maganda lamang at mahinhin. Subalit, mangmang at ngayon isang alita. Alam mo ba sinakpan pa ni Padre Camora ang dalawang lalaki na harana sa kanya? Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Ano nga pala ang leksyon kahapon? Walang pasok kahapon. Magaling kung gano'n. Iyan ang kamakalawa. Webes yun, basta opisyal ng pangkapagpapagawa. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Ano naman ang nangyari noong Miyerkules? Umulan. Noong Martes? Arawan ay isang guro kaya tumaki kami kasama ang isang orkestra at nandun na mapagla. Hinanap ba niya ako? Hindi ko alam, ngunit may mga listahan naman siya sa mga laro. Ano naman ang nangyari noong Lunes? Unang araw ng klase kaya't binasa lamang ang mga listahan at nagtagda ng mga leksyon. Hayaan mo na ang leksyon. Mabuti pang tayo'y magluwang. Dahil sa pagitna ng araw ng pesta opisyal, maglakwatsa na tayo. Magbigay ka na para malaman ng mga frailing tayo, galante. Gawin mong 4 na piso at ibabalik ko rin sa iyo ang 2 piso. Bakit hinihingi mo pa kung babalik mo rin? Oo nga no, napakatanga ko talaga. Ngunit ang ibig kong sabihin, ipapaalam ko lamang sa kanila na ganyan ang ambag mo para gumaya sila. Ayaw mo bang sumikat sa mga guro? Nagpasukan na sa paaralan ang mga mag-aaral, ngunit may tumawag kay Placido. Magsisimula na ang klase. Tara na. Lagdan mo na ito, penitente. Hindi ako lumalagdas sa isang bagay na hindi ko maunawaan. Anong problema doon? Walang dapat ikabahala dahil lumagda nga ang 2 karabinero celestiales. Mamaya na, babasahin ko muna. Pakahaba naman ito para maintindihan mo. Petisyon ito laban sa hinihinging permiso ni Macaraig na pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Nariyan na ang aming guro. Hindi naman siya nagtatawag. Nagtatawag din paminsan-minsan. At isa pa, ayaw ko palabayan si Macaraig. Pinagtinginan ng mga estudyante ang isang karwaheng parating kung saan lula ng katipan ni Isagani na si Paulita Gomez. Andiyan na yung kasintahan. Pumasok si Placido sa loob ng silid. Hindi na mapatiyad at sa halip ay pinatunog pa ang takong sapatos. Nais niyang siya'y mapuna at makilala ng guro. Nangyari ang ibig niya mangyari. Napuna siya ng guro ng lihim na nagbabantang at umiiling, walang galang, magbabayad ka sa akin.